Maganda yon. So baka naman pagdating namin sa pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Kung si Navotas City Representative Toby Chanco ang tatanungin, dapat mapagbotohan na sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Mayo ang issue ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakareses ang Kongreso pero magsasagawa pa rin ang pagdinig ang House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment simula March 25. Ayon kay Congressman Chanco, naghain siya ng isang resolusyon upang ipanawagan ang pagpapabilis sa proseso at mapagtuunan na ng pansin ang iba pang suliraning kinakaharap ng bansa gaya ng epekto ng Middle East crisis. I will be consistent with my previous stand na ang impeachment, kahit anong klaseng impeachment, nakakababa yan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. And it is not an issue we need at this time. Di ba? So mas lalong mapabilis natin, mas mabuti at mag-concentrate na tayo doon sa issue ng krisis. Tila naman isinantabi ng kongresista ang panawagan ng Malacanang sa kanya. Ang apela ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Navotas City Representative Chanco, iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Ito'y matapos ipahayag ng kongresista na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte dahil hindi umano ito nagpapaareglo. May mga kasalukuyan din umanong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Sara dahil sa posibilidad na mapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news at kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Sa hamon naman ng ilang kapwa mambabatas kay Representative Chanco na pangalanan ng mga sinasabi nitong kongresistang gustong ma-impeach si VP Duterte para hindi mapapanagot sa flood control corruption scandal, ang tugon dito. Alam nga naman na umamin sila, di ba? Why will they admit? I think the more important thing is wag natin ilihis kailan ba talaga may makukulong na big fish. Yun ang tanong diyan di ba? Bakit walang nakukulong na big fish? At syempre, yung mga big fish na yon, gusto ba nila maging presidente si Sara o hindi? That is very simple. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.